Sa gabing ito, Panginoon, sa buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, at sa gabing ito, naway iyo po kaming samahan sa aming pong programa, sa aming pong patuloy na pagpuri sa iyong banal na pangalan sa gabing ito. Naway mo kaming bigyan ng katalinuhan at samahan ng iyong banal na Espiritu. Ito po aming dalangin kasamang paghingi ng patawad, Ama, sa kami ay nagkasala sa inyo, sa salita at sa gawa, sa pangalan namin tagapagligtas na si Jesus. Amen. And for our first song, let us sing O Worship the King, Church Hymnal 49, 49. Kala ko piling na. For our next song, let us sing A Domine Rear, hymn number 187.
For our opening song, let us sing We Gather Together, hymn number 5. Ay, our theme song pa, sorry. More about Jesus. More about Jesus as I know, more of His grace to others show, more of His faithfulness see, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His listen, more of His love goes on for me. More about Jesus, let me learn. More of His holy will discern. Spirit of God, my teacher be, show me the things of Christ in me. More about Jesus, more about Jesus, more of His faithfulness, more of His love was high for me. More about Jesus in His word, holy, holy, with my God. Hear His voice in every line, make Him fit for saving mine. More about Jesus, more about Jesus, more of His faithfulness, more of His love was high for me. More about Jesus on His throne, gracious and glory all His own. More of the deeds of joy and praise, more of His loving Prince of Peace. More about Jesus, more about Jesus. More of His love was high for me. More of His love was high for me. More about Jesus. More about Jesus. More of His faithfulness. More of His love was high for me. Tayo pong lahat ay lumuhod sa ating opening prayer. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa mga nagdaang araw kung saan kami ay inyong ginabayan at pinotektahan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa opportunity na ito na kami ay makapagsimba at purihin ka ng sama-sama. Panginoon, itinataas ka namin. Gayon din po ang mga taong papunta pa lamang at ang mga taong nasa kanilang bahay at sa kung anumang dahilanan na hindi sila makapunta, Panginoon, i-touch niyo po sila ng ang mga taong may mga sakit ay gumaling na ng sama-sama po namin kayong purihin at pagpalakasan sa mga fellowship na ganito sa aming mga midweek service at aming vesper, hindi lamang po tuwing Sabado. Panginoon, maraming salamat din po na itong pagkakataon na ito ay kami ay inyong nire-refresh at pinapaalahanan na ikaw ay lagi naming kasama, na ikaw ang dahilan kung bakit kami ay naririto sa mundong ito. Kaya Panginoon, bigyan niyo po kami ng banal na espiritu upang tanggapin ang inyong mensahe. Naway ito ay patuloy na maggabay sa amin sa araw-araw. Ito ay isabuhay namin. At lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ayun, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi din sa live, sa mga nanonood. Happy midweek sa lahat. Ang ating programa ngayon sa midweek worship ay pinangunahan sa pawit ni Sister Maribel Poronda at sinundan ito ni Sister Shirley sa panalangin. At ako po ang inyong presider, si Sister Yoli po. Andin po susundan ito ng prayer band ng ating grupo. Group na lang ba tayo kung ilan ang mabubuo natin? Pagkatapos ng ating grupo ay magkaroon tayo ng special song and then message ni Pastor J. Marcel Barrios. At pagkatapos po ay closing prayer and then closing song. Yun po ang pagkasunod-sunod ng ating programa sa gabing ito. So tayo po ay magpe-prayer band na. Ilan po ba? Mga tig-tatlo po. Ayan, sakto, tig-tatlo. At sa ating pong mga nanonood, pwede rin po kayong sumama. Tayo na po ay nasa ating middle finger, pinakamalaking ating mga nasa kaukulan ng mga authority figure. So ngayon naman po ang panahon upang ipagdasal po natin ang ating mga mga mayor naman po, mga mayor, mga vice mayor ng ating city at sa iba pa pong mga city. So, yan po ang ipagpe-pray natin ay ating mga mayor, vice mayor at ang mga kasama po nila sa City Hall. Yan po. So, meron po tayong 10 minutes. So, tayo po ay mag-start na po sa ating prayer band.
live stream. Connect na. Ay, nang-connect na. Ay, habol daw sila. Ayun, no? Ayun yung mga yun. Uy, Dito. Habol. special number. Okay. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, I dance to pray. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, I dare to pray. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my death to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Alright. Maraming salamat po sa mensahe at sa nag-render po ng atin pong musical offering na kung saan ay nagbibigay paalala sa atin na nararapat lamang na itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat, sabi sa awitin, you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, from the my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. So sa mga sa linyadang ganun, mga minamahal na kapatid, ay yung atin pong lubos na unawain at mag-reflect tayo mga kapatid sa kantang iyon. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon at tayo ay kanyang tunay na minamahal. Amen? Tayo po ay manalangin. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat sa pagkakataong ito, sa amin pong mensahe na mapakinggan. Mari po ba ng Banal na Espiritu ang ating pong lubos na makasama
upang amin pong lubos na maunawaan ang mensahe na inyo pong nais pabatid sa amin. Patawarin kami sa aming pong mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli, magandang gabi mga minamahal mga kapatid. Happy midweek. Parang ilan lang ano. Nakikilala mo kung sino sumasagot eh. Happy midweek! Amen. At sana po ay bagaman tayo ay kakaunti, ay makita sa atin ang kasigasigan ng sa ating pong paglilingkod. Amen? So muli po, at atin pong ni-welcome ang bawat isa sa atin pong pagsamba at sa kalahating linggo na atin pong pananalangin. At ganoon din po diyan sa atin pong Facebook Live. May YouTube ba to, Kuya Alex? Facebook lang. Sa Facebook lang siya nakakonect. Sige. Maraming salamat. So talagang tunay nga po na napakasigasig po ng atin pong communication director, assistant. Yan. Kung kayo po ay narito mga kapatid sa atin pong bahay-sambahan, makikita nyo po ang mga gamit natin na praise God, na atin pong nagagamit, ang atin pong mga gadgets sa atin pong pagpapahayag ng gospel ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan po ng atin pong Facebook Live. So, tayo po ay dumako sa atin pong main topic, which is nagmula pa rin po sa Christ Object Lesson, na ito po ay inailimbag po ng atin pong minamahal na propetisa na si Ellen White. Tayo po ay nasa chapter 13, na ang pamagat po ay Two Worshippers. Yan. So dito po mga minamahal mga kapatid, malalaman natin sapagkat ang naglilingkod o ang worshipper sa mundong ito ay dalawang klase. No, atin pong alamin kung sino-sino po 'yon. No po. Kaya sa gabing ito ay atin pong mare-reflect ang isang pong kapangyarihan ng isang kwento na kung saan ito po ay binahagi ng ating Panginoong Jesucristo, samantalang siya po ay nangangaral. At itong kwentong ito ay may kinalaman po sa dalawang klase po ng mananamba. Ano po? Kung atin pong papansin mga minamahal mga kapatid, pareho po silang pumunta doon sa templo. At pareho din po silang nanalangin sa Panginoon. Pareho din po silang relihiyoso. Pero kung atin pong titingnan ang resulta, ang isa ay umuwi na hindi po tinanggap ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos. O hindi tinanggap ng Diyos. At ang isa naman ay umuwi na pinawalang sala. So, kung titingnan natin mga kapatid, ang kwentong ito ay ipinapakita ni Jesus na hindi lamang malaga kung ano ang ginagawa natin sa pagsamba. Ano po? Kundi kung ano ang kalagayan ng ating puso habang tayo ay lumalapit sa Diyos. Tayo po mga minamapatid, bilang mananamba ng ating Panginoon Diyos, tayo rin po ang makakapag-evaluate kung alin po tayo doon sa dalawang klase ng tao na nabanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ba ay doon sa tao na kagaya po dito na sinasabi na hindi po tinanggap ng Diyos ang pagsamba na binigay ng isang taong ito, at ang isa naman ay umuwi ng
pinawalang sala. Kaya ang sinasabi po sa Lucas 18:14, sinasabi ko sa inyo, ang taong ito ay umuwing pinawalang sala ng Diyos kaysa doon sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa, ngunit ang nagpapakumbaba ay itaataas. So ang mensaheng ito, mga minamahal mga kapatid, may diferensya pala ang isang kung bakit hindi tinanggap ng Panginoon yung dalangin ng isang nagsasambang ito. Ano daw po ang sinasabi? Yung isa daw po ay mayroong pagmamataas. At yung isa ay mayroong pagpapakumbaba sa kanya pong sarili. No? Kaya sa atin pong mensahe ngayon, titingnan natin ang 4 pong mahalagang aral mula sa dalawang sumasamba. Una, ang panganib ng pagmamataas. So kung atin pong titingnan mga minamahal mga kapatid, ang kwento sa Biblia, narito po ang mga Pariseyo ay pumunta sa templo upang manalangin. Ngunit hindi siya lumapit bilang makasalanan. Yun po yung isang ugali ng Pariseyo. Lumapit siya bilang isang taong naniniwalang siya ay matuwid. Tatanungin ko kayo mga kapatid, gusto ko pong makita ang pangalan, ang kahit kamay, ng sumasamba dito na sa tingin niya sarili niya ay matuwid. Sino po dito? Ibig sabihin, ako pala no? Ako pala. So, ganun mga minamapatid. Praise God. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay wala ni isa na kagaya ng ganong pagsamba. No? Kaya ang ganito ang sinasabi sa panalangin, sa kanyang panalangin. Itong nananalangin ito ay isang Pariseyo. Sabi sa Lucas 18:11-12, ang Pariseyo ay nakatayo at nanalangin ng ganitong tungkol sa kanyang sarili. Ang sabi niya, Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo na hindi ako tulad ng ibang tao. Tama ba yung panalangin niyo mga kapatid? Mga mandarambong. Ano pa? Mga liko ang gawa. Mga mangangalunya o maging tulad ng publiko na ito. Nag-aayuno ako ng 2 beses sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ng aking tinatangkilik. Ano yung napapansin nyo mga minamahal kapatid sa panalangin ng Pariseyong ito? No? Kung atin pong papansinin mga minamahal kapatid, ang panalangin niya ay puno ng ako. Puno ng para lamang sa kanya pong sarili. Bukod sa ako, ay nag-alipusta pa siya ng kanyang kapwa na feeling niya sa kanyang sarili, perfect na siya. Hindi naman perfecto ang kanyang pangalan. Bakit perfect ang tingin niya sa kanyang sarili? No? Hindi niya kinikilala ang kanyang kasalanan. Hindi niya nakikita ang kanyang pangangailangan sa awa ng Diyos. Sa halip, mas tinitingnan niya ang pagkakamali ng kanyang kapwa. Napaka-danger mga minamapatid. Kaya sa ating pong pananalangin, napakamahalaga po. Kung gusto po nating tanggapin ng Panginoon ito, ay iwasan po nating manalangin ng puro para sa ating sarili. Ano po? Sabi diyan, whoever trusts in himself that he is righteous will despise others. Kapag ang isang tao daw ay nagtitiwala sa sarili niyang katuwiran, natural
mamaliitin niya ang iba. Sa akin kayo makinig mga kapatid kasi ako lang ang nakakalam ng mga salitang ito. Makinig kayo dahil wala kayong maalam. Ako lang kasi ako yung matuwid. Ganun po ang nagiging ugali ng Pariseo. Sana hindi po tayo ganun. Ano po? Nasalip na tumingin sa kabanalan ng Diyos, titingnan niya ang kahinaan ng ibang tao upang maramdaman na siya ay mas mabuti. Ikaw kapatid, hindi ka nakikinig, hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Useless ang iyong pagsamba. Mabuti pang umuwi ka na lang. Ganun yung Pariseo kapatid. No? Sana po hindi tayo ganun, no, kapatid. Ito ang dahilan kung bakit kahit maraming ginagawa ang Pariseo, pag-aayuno, pagbibigay ng ikapo, hindi pa rin siya tinatanggap ng Diyos. Ang kanyang relihiyon ay panlabas lamang at hindi galing sa pusong nagpapakumbaba. Kahit gaano karami po ang binibigay mong ikapo at handog sa Panginoon, kung ang iyo namang puso ay punong-puno ng pagmamataas, yan po ay biblical. Ang pagsamba natin ay useless. Yan po ay walang halaga sa Panginoon. Pangalawang point, mga kapatid, ang kapangyarihan ng mapagpakumbabang panalangin sa kabilang banda ay ang publikano, isang taong itinuturing na makasalanan ng lipunan. Hindi siya lumalapit sa harap ng templo. Nakatayo sila sa malayo. Hindi man lang siya makatingin sa langit. Bakit po mga kapatid? Dahil alam niya sa sarili niya, hindi siya deserve. Kasi hindi siya karapat-dapat. Kasi alam niya sa sarili niya, malaki ang kanyang kasalanan. Dahil sa tingin niya, baka hindi ako tanggapin ng Panginoon dahil sobrang dami kong kasalanan. Pero tanda natin mga minamahal kapatid, pumunta si Kristo dito, hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Lucas 18:13, 18:13, English, Spanish siya. Ngunit ang publikano ay nakatayo sa malayo at ayaw man lamang itingala ang kanyang mga mata sa langit, kundi hinahampas ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Yun po napakamahalaga mga minamahal kapatid sa atin pong mananampalataya. Tanggapin natin na tayo ay makasalanan. At tayo po ay dapat na lumapit sa Panginoon. The more na tayo po ay nagkakasala, the more na nalalaman natin na tayo ay nagkakasala, mapalad tayo mga kapatid. Dahil alam natin na tayo ay nagkakamali. Excuse me po, napalakas yata ang sigaw ko kanina. Hindi po ako galit mga kapatid. Kung atin pong papasinin mga kapatid ang kwentong ito, wala siyang pinagmalaki, wala siyang mabuting gawa na ipinakita. Ang dala niya lamang ay ang kanyang kasalanan at ang kanyang pangangailangan ng awa ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ang tunay na tagasunod at naglilingkod sa Panginoon ay hindi po tungkol sa kung ano ang nagawa mo. Ito ay tungkol sa kung ano ang sinasabi ng iyong puso. Sabi nga, the prayer of the publican was heard because it showed dependence reaching forth to lay hold upon omnipotence. Narinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Bakit mga minamahal kapatid? Dahil ito ay nagmula sa pusong umaasa sa kapangyarihan ng Diyos.
Ang publikanong ito ay hindi nanalangin ng Panginoon, patayin mo to dahil ginawa nito sa akin. Hindi ganun ang panalangin ng publikong ito. Subalit, siya ay patuloy na humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos. Hindi mahaba ang kanyang panalangin. Hindi rin ito maganda sa pandinig ng tao. Ngunit ito ay tunay na mapagpakumbaba. Tunay at mapagpakumbaba. At sinabi ni Jesus sa kanya na siya ay umuwi na walang sala. Amen? Nawa mga minahapatid, tayo po ay kabilang doon sa taong kagaya po ng publikano na uuwi sa ating pong mga tahanan na dala-dala po ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Masarap po umuwi sa tahanan na nakangiti. Taas noo kahit kanino. Maliban na lang mga kapatid, kung ikaw taas noo, kung ano ang nasa puso mo, ay, nakapag-sermon ako, napagalitan ko yung mga makasalanan doon, pinaringgan ko si ganito, yuko nung pinaringgan ko si ganito, uwi siya, hindi pa tapos ang service. Huwag na ganun mga minamahal mga kapatid. Ano po? Tayo po ay dumako sa pangatlong punto. Ang aral mula sa buhay ni Pedro. Ang parehong espiritu ng Pariseo ay nakita rin po sa buhay ni Apostol Pedro noong una mga minamahal kapatid. Akala ni Pedro na siya ay malakas at hindi babagsak. Kung ating pong papasinin, ang ugali ni Pedro ay meron ding pagka-mayabang. So, minsan, lalo na nung siya ay nakasama kay Jesus Christ. Sa tingin niya, sikat ako kasi sikat itong kasama ko. Sikat itong master ko. Diba? Walang ibang makakaano sa akin. Galaw. No? Ganun siguro. Marcos 14:29, sinabi sa kanya ni Pedro, kahit na ang lahat ay matisod, ako ay hindi. No? Pasinin niyo mga kapatid, noong sinabi ni Jesus Christ, nung sila po ay nagkaroon ng yung Last Supper, nang sabi ni Jesus, ikaw Pedro, pagkalunong mo ako, matapos magkakaroon ng 3 beses na tilaok ang manok. Pero sabi ni Pedro, hindi Panginoon, hindi man lang kita mangyari ng lahat ng mga bagay, hindi man lang kita kayang ipagkalunok. Mga ganun mga minamapatid. Pero, ngunit sa loob ng ilang oras, 3 beses niyang itinanggi si Jesus. Wala pang 24 hours. Tinanggi na agad niya. It was through self-sufficiency that Peter fell, and it was through repentance and humiliation that his feet were again established. Ang pagbagsak ni Pedro ay nagsimula sa self-confidence. Sino po ang may self-confidence dito mga kapatid? Hindi rin pala healthy pag sobra. No? Kaya may mga ngayon ng mga kabataan, lalo sa libutan, yung kanilang mga motto sa buhay. Lagi ko napapakinggan, just trust yourself. Maniwala ka sa iyong sarili. Lalo sa mga sikat, no? Pagkatiwalaan mo lang yung sarili, magagawa mo lahat ng mga bagay. No? Ngunit ang kanyang pagbabago ay nagsimula sa pagsisisi at pagpapakumbaba. Nang naalala niya na si Jesus, ang sinabi ni Jesus, siya ay lumabas at umiyak ng mapait.
tulad ng publikano, nakita niya ang kanyang sariling kasalanan at lumapit sa Diyos na humingi ng awa. Ang good thing nito mga minamahal kapatid, na-realize agad ni Pablo na siya ay nagkasala. Bagaman naroon yung kanyang kasalanan na ginawa, pero meron siyang pagsisisi na nagawa. Laging sa huli ang pagsisisi. Paano kaya yun, ano? Magsisi ka muna sa una bago mo gawin yung kasalanan. Mahirap pero mga kapatid. No? Dito natin makikita na kahit ang mga disipulo ay kailangang matuto. Huwag magtiwala sa sarili, kundi sa biyaya ng Diyos. Yan. And let's go to the point 4. Ang point 4, mga kapatid, tunay na paraan ng pagtanggap ng Diyos. Titingnan natin mga kapatid, kung paano ba talaga tumatanggap ang Diyos sa atin pong mga panalangin o sa atin pong pagsamba. Ang kwento ng dalawang sumasamba ay nagtuturo na ang unang hakbang sa pagtanggap ng Diyos ay ang pagkilala sa ating sariling pangangailangan. Ano po yung sariling pangangailangan? Lahat po tayo may mga pangangailangan. Kailangan nating humingi ng tawad sa Panginoon. Kailangan nating ipakita sa ating Panginoon Diyos na tayo ay tunay na makasalanan. Kaya nga sabi niya sa Matthew 5 verse 3, mapalad ang mga dukha sa Espiritu. Bakit daw? Sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Sinong gustong matanggap ang kaharian ng langit? Anong gagawin natin? Manatili tayong dukha sa Espiritu. At ang ibig sabihin ng pagiging dukha sa Espiritu ay ang pagkilala na wala tayong sariling katuwiran na maialok sa Diyos. In short, wala tayong kayabangan sa sarili. Amen? We must have a knowledge of ourselves before we can find pardon and peace. Kailangan nating makita ang tunay nating kalagayan bago natin maranasan ang kapatawaran at kapayapaan. Ano po yung makita natin sa ating tunay na kalagayan? Tayo ay tunay na makasalanan bago tayo makatanggap ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos. Kaya ang pangako ng Diyos ay malinaw. Sa 1 John 1:9, ito po ang sinasabi, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng Amen. Amen. Kapag tayo daw mga minamahal kapatid ay lumapit sa Diyos na may mapagpakumbabang puso, hindi tayo itataboy. At ang ating pong panalangin at pagsamba sa Kanya ay parang isang pabango na darating doon sa Kanya at Kanya itong tatanggapin. Lalong higit na meron po tayong kapakumbabaan sa ating pong mga sarili. Bilang konklusyon, sa kwento ni Jesus, may dalawang uri ng sumasamba. Ang una ay tulad ng pariseo. Ano daw ang pariseo? Puno ng kumpiyansa sa sarili. Ayaw kumpiyansa. Ang pangalawa ay tulad ng publikano, puno ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Ang pariseo ay maraming mabubuting gawa, ngunit walang pagpapakumbaba. Nawa mga minamapatid ay wala tayo ni isa ditong kagaya po ng pariseo. Ang publikano ay walang maipagmamalaki, ngunit may pusong nagsisisi. At sinabi ni Jesus na malagang katotohanan sa Lucas 8:14,
Sapagkat ang bawat nagmamataas ay antong gagawin. Ibababa. Ngunit ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao. Wala po talagang perpekto. Ang hinahanap niya ay pusong nagpapakumbaba at umaasa sa kanyang biyaya. Amen po mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin kung paano lumapit sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kaming huwag maging tulad ng Pariseo na nagtitiwala sa sariling katuwiran. Sa halip, bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba tulad ng publikano na umaasa sa iyong awa. Panginoon namin Diyos, ipakita mo po sa amin ang aming tunay na kalagayan upang lalo kaming lumapit kay Jesus. Linisin mo ang aming puso, patawarin mo ang aming mga kasalanan, at turuan mo kaming magtiwala lamang sa iyong biyaya araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay dumako sa atin pong group discussion. Meron po tayong ilang minutes? 10 minutes? 20 minutes. Bitin ang 10 minutes. 20 minutes para ang mga katanungan ito ay atin pong may masagot sa atin pong mga grupo.